manggagawa ng Diyos kalingain. Tunggan timpalay kakamti, di ka dapat mag-alinlangan. Ika'y di niya pababayaan. Aapo ng yaman iyong sisidlan, dakilang kanyang katapatan. Kaba ng yaman, walang hanggang pag-ibig, dadaloy sa buong daigdig. Kahirapan, di ka malulupi sa mundong ito, kailanman di ka madaraig. Kung kay Kristo di na'y mananalig. Bawat ating tinanin mayapanin, hangaring Diyos ang luwalhatiin, magalay sa kanyang gawain. Handog natin siya'y purihin. Kaba ng yaman, walang hanggang pag-ibig, dadaloy sa buong daigdig. Kahirapan, di ka malulupi sa mundong ito, kailanman di ka madaraig. Kung kay Kristo di na'y mananalig. Kaba ng yaman, walang hanggang pag-ibig, dadaloy sa buong daigdig. Kahirapan, di ka malulupi sa mundong ito, kailanman di ka madaraig. Kung kay Kristo'y twinay, kung kay Kristo'y twinay, kung kay Kristo'y twinay, mananalig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako naman po si Pastor Hernie Valino at nagpapasalamat muli ako kay Pastor Jack for allowing me to minister to your church through this virtual fellowship, virtual worship, virtual service. Anyway, this for me, this particular virtual sermon or message is quite special dahil po I'll be doing this of course with my wife here na natutulog si Terry nagpapahinga, and nandito po kami sa
Treasure Mountain. Napakaganda po. Kung makikita ninyo yung Treasure Mountain, wow, ma-amaze po kayo sa sinasabi sa Psalm 19 that the heavens or the creation declares the glory of God. Tunay nga po na makikita mo na kagandahan ng nilikha ng Panginoon. Ako po ay napunta sa mga iba't ibang mga lugar din, sa iba't ibang dako ng mundo kung saan po nakakapag-minister ako. And I see to it that I go to beautiful spots, mga tourist spots at saka magagandang lugar. At na-amaze po ako palagi. Pero hindi po ako na-amaze lamang, sabi nga po, sa beauty ng creation. But every time I see the beauty of the creation, I'm always amazed and stand in awe, of the beauty of the Creator. And madalas po nakikita lang ng mga tao ay yung kagandahan ng nilikha at hindi ang kagandahan ng manlilikha. Yan po. Kaya ang Biblia po palagi niya tayong binabalik sa tamang perspective. Hindi yung nadinig lang natin sa ganung preachers, sa tele-evangelists, hindi natin nadinig o nabasa lamang, kundi sinusuri natin palagi ang ating mga pinaniniwalaan, naririnig, katulad ng mga taga-Berea sa Acts chapter 17. Si Pablo mismo po, pagkatapos niyang mangaral, ay yung mga taga-Bereans, pagdating sa kanilang mga bahay, sabi po, they search the scripture. Pinag-aralan po nila ang banal na kasulatan at tinignan po nila kung yung tinuturo o tinuro ni Pablo ay in harmony sa banal na kasulatan, sapagkat dito po palagi natin babalik-balikan ang lahat ng ating mga paniniwala sa ligan ng ating pananampalataya. So ngayon pong actually umaga po dito, obviously sa Tanay, Treasure Mountain. Ngayon pong gabi naman sa ating midweek service. Sa inyo pong midweek service ay napakagandang pag-usapan po ang isang paksa na napapanahon. Sa bagay, ganoon naman po talaga ang Biblia, always relevant and significant in every and for every situation natin o conditions in life. So meron po akong madalas na binabahagi sa aking pangangaral sa iba't ibang lugar. Ito man po sa Pilipinas o sa ibang lugar, bilang isang preacher, bilang isang lecturer, at bilang isang gospel singer. Medyo yun isang napakalaking pribilehiyo at blessings na binigay sa akin ng Panginoon. Minsan nga sinasabi nila, Pastor Ernie, dami mo namang gifts o talents. Hindi po nakakatuwa iyon. Sabi nga kasi ng banal na kasulatan, too much is given, much is required. Yung mas maraming pinagkatiwala, mas maraming ipagsusulit sa Panginoon. Kaya po, palagi akong humihingi ng panalangin sa mga kakilala, at ngayon din po sa Jesus Our Hope na isama niyo po ako sa inyong mga pananalangin. Okay, so ito po may kinalaman doon sa gustong-gusto nating lahat, tinatawag nating pagpapala, blessings, o blessing. Anyway, i-elaborate ko po yan mamaya in the light of the scripture. Sa lumang tipan po ay nagsimula doon po yung pagkatawag kay Abraham, at ang sabi doon, ang particular calling po ni Abram pa siya noon, naging Abraham, ay sa pamamagitan mo ay pagpapalain ko ang lahat ng lahi, ang lahat ng henerasyon. So sa pamamagitan ng iyong lipi, sa yung seed of Abraham, so in a nutshell, alam po natin na lahat po ng nanampalataya kay Kristo Jesus na ipinangako kay Abraham sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Alam po natin na ito'y sino mang sumampalataya na katulad ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos at sa darating na Messiah o Mesias. Sabi nga po ng mga simple
illustration ng mga nag-aaral ng chronological Bible study. Sabi nga nila, ang mga lumang tipan nakatingin sa forward sa cross, ang New Testament nakatingin naman pabalik sa krus, nasa gitna, ano po? Dahil ang old looking forward to the coming of the Messiah, and the New Testament, ay nagbulay-bulay, nag-aral, nakaranas, nasaksihan ang Kristo na ipinangako sa lumang tipan sa panahon nila. At tayo din po ay nakatingin tayo doon sa ginawa ng Panginoon 2,000 years ago. Okay? So yun po yung ating chronological redemptive history na po. So si Abraham po, sa magitan ng kanya, sino mang manampalataya kay Kristo Jesus, naalala niyo po si Zacchaeus, nung siya po ay maganda pong narrative yan, pag-aaralan natin, ay nung nakakilala siya sa Panginoon, na-encounter niya doon sa kanyang lugar, di po ba, pumanik siya doon sa taas ng sycamore tree, ano po, dahil maliit na tao siya. So anyway, kung meron akong chance minsan pa, kahit nasa Amerika ako, maaari po ako mag-share sa inyo ng mga midweek services na maaaring makapagbahagi ng salita ng Diyos. So anyway, nakakilala siya sa Panginoon. At sabi niya, dahil tax collector siya, sabi niya, lahat ng aking dinaya, niloko, alam niyo, kasi pag tax collector, synonym po nila ay sinner Kasi sabi niya, bakit na siya pumasok sa tahanan? Si Kristo Jesus ay bakit pumasok doon sa tahanan ng makasalanan? Si Zacchaeus po ay isang tax collector. So yung tax collector, alam nila, tawag din nila makasalanan. Ano po? Dahil, kumbaga, parang nangyayari din po sa panahon natin ngayon na kapag ikay politiko o nasa tinatawag na nasa Bureau of Internal Revenue ka o nasa tax department ka ng bansa. Sa bagay sa ibang bansa hindi, pero kaya nga may kupit, merong extortion, at merong tinatawag na kaya nga po ay corruption, ano po. Kaya inuugma nila ang tax collector sa isang sinner, makasalanan. So anyway, to cut the long story short, again po, ay nung nakakilala siya kinilala niya ang Panginoon, sabi niya, salvation has come, Luke 19:10, sabi po ron, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Dumating ang kaligtasan. Ang tanong po, sino ang dumating? Si Kristo Jesus. Ano ang dumating? Kaligtasan. Tapos, so, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Ano po? Nung nakakilala siya sa Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas niya, yun po ang term na ginagamit natin ngayon. Maring hindi ito alam ni Zacchaeus. But anyway, sabi po, ang taong ito, ang makasalanang ito, si Zacchaeus na isang tax collector, ay katulad din ni Abraham, o ito'y nasa lahi, nasa lipi, nasa linya ni Abraham, sapagkat ang taong ito ay nanampalataya din. Pansinin niyo po yun. Sa mga aklat ng Gospels, makikita po natin to sa Book of Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, particularly, ay makikita po natin na ang sino mang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tinatawag na pinagpala at tinatawag at inuugnay doon sa pagpapalang ipinangako sa lumang tipan kay Abraham sa lahat ng tao. Sa sino mang taong mananampalataya kay sa Panginoong Jesucristo ay tinatawag na kalinya lipi ni Abraham, dahil sila rin ay tulad ni Abraham ay nanampalataya din po. So sa madalit salita, natupad yung pangako ng Diyos kay Abraham na He will bless all the nations through Abraham.
At bawat taong nanampalataya sa mundong ibabaw na ito, sa panahon natin at mga nakaraan at sa mga darating pa, ay katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan kay Abraham. Okay? So sila ay pinagpala. Ngayon, tayo po, ako, si Terry, lahat po tayo na nanampalataya sa Panginoon Jesus bilang Lord and Savior, ang tawag po sa atin ay blessed. May di na po. Tayo, binabati natin yung mga iba, God bless you. Ano po? And minsan we also sing and sinasabi natin, bless the Lord. Kaiba po yung bless the Lord saka yung God bless. Ano po? Yung meaning ng bless doon. Kasi kung tayo sinasabi natin pagpalain ka ng Diyos, tayo naman hindi natin pwedeng pagpalain ng Diyos, di ba? Kasi siya yung nagpapala, hindi natin siya, sa kanya galing lahat ang pagpapala natin. Kaya nga, praise, sabi po sa doxology, praise God from whom all blessings flow. Lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos, ano man meron. So tayo ang pinagpapala ng Diyos at siya naman ay ating pinararangalan sa pagpapala. Ngayon, bakit ko po pinili ang topic na ito sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi? Ito po ay dahil marami po kasing dumalabas na mga turo, marami po kasing mga kapos na po at hindi lubos at hindi buong mga katotohanan tungkol sa topic o paksa ng blessings. May pagkakaiba po kasi ang blessings sa blessing. Ano po? Yung blessings po ay ito yung tinatanggap ng lahat ng tao. Ito po yung ang tawag ito po yung the air we breathe. Ito po, malakas ang hangin dito, masarap. Dito sa lugar ng Treasure Mountain. Yung pong sikat ng araw, napakaganda rin po, kung maipapakita ko lamang sa inyo. Lahat ng tao tinatamaan ng sikat ng araw. Ano man relihiyon niya. Ano man ang kanyang denominational affiliation or religious background. Lahat ng tao tinatamaan din ng ulan at pinagpapala ng ulan. Pinagpapala ng hangin. Sabi nga po natin. At lahat, ang tawag po natin din ay common grace. Sila po, lahat ng tao ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kilalanin man nila o hindi, yun po ang isang katotohanan. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Pero iba po yung biyaya ng Diyos ng kaligtasan sa pagitan ni Kristo Jesus. But lahat po ng tao sa ibabaw ng mundo, ngayon, nakaraan, sa darating pa, ay kanila pong mai-enjoy ang blessings ng Lord. Pagkain, tubig, pagpapala na tahanan, blessings, material, temporary blessings. Pero yung pong blessing ay iba. Yung blessing po ay favor of God. So maaari po tayong mag-enjoy ng blessings of God, sino mang tao, but they don't enjoy and they don't experience the blessing or the favor of God. Kasi kung susukatin po natin, kasi sa Facebook makikita natin, I'm blessed, nalalagay po nila, I'm blessed kasi may brand new car, I'm blessed kasi meron silang ganda, promotion, ganyan, pertains to material, financial blessings. Kung sinasabi po natin na tayo ay blessed dahil sa mga ito, mga material, pinansyal, ano man po ito, kaano man kalaki o kaliit, or siguro yung mas malaki, mas marami pong blessed sa Senado, tsaka sa Kongreso, tsaka sa mga City Hall at munisipyo. Kasi mas marami silang magagandang kotse, mas marami silang magagandang tahanan, at masasabi natin mas blessed sila. Sila hindi mananampalataya. Ang marami siguro sa kanila ay
wala nang pakialam sa relihiyon o pagkakilala sa Panginoong Hesus. Pero pwede nating sabihin, kung ang sukatan natin ng blessings o pagiging blessed o blessed ay material, so mas blessed sila. Di ba? Mas blessed sila. Yung mga maraming sasakyan at maraming material na bagay. Pero kung papansinin po ninyo, sa Matthew chapter 5, listahan po ito ng mga blessed. Ano po? Blessed are those who hunger. Pag makikita mo, basahin niyo po isa-isa yung mga beatitude. At ito po ay in-address ni Jesus Christ. Hindi po sa lahat ng tao. In-address po niya ito. Kung titignan niyo po yung text at context, in-address niya ito sa kanyang mga disciples. Ang Matthew chapter 5 po ay para sa mga mananampalataya o kumilala sa Panginoong Hesus. So wala po kayong makikita dyan na blessings about prosperity. Ano po? O temporary. Ano po? Yung pong prosperity o pagiging ka nga po ay maunlad, mayaman, alam niyo, prerogative po ng Diyos yan eh. Diyos ang nagpapayaman. Kahit sa 1 Timothy chapter 6, makikita po natin, 2 Timothy, makikita po natin na sabi ni Pablo kay Timoteo, warningan mo yung mga mayayaman, warn those who are rich, na hindi sila maging dahilan ito na sila'y malayo. At yung mga mahihirap naman ay wag magnakaw at wag maging dahilan ng kahirapan nila para sila ay lumayo o mag-compromise. Sa madaling salita po mga kapatid, sa ating perspective bilang mga mananampalataya, ang Diyos ang nagpapayaman dahil meron siyang purpose kung bakit kanya pinagyayaman. Not personally to enrich yourself, always. Not for yourself. Yes, you can enjoy it and thank the Lord and worship Him, and ito'y dapat maglapit ng relasyon mo sa Panginoon pag pinagpapala ka niya. Pero hindi po ito para i-hoard. Hindi po ito para impukin natin o ating self-indulgence po para sa sarili natin. Kundi ito po ay binibigay ng Panginoon upang tayo maging channels of His blessings. It doesn't stop there. Hindi po tayo, sabi nga ni, di ba, nakarinig din po kayo ng mensahe ganito na, tayo po ay hindi po tayo, Dead Sea. Kasi ang Dead Sea, ay tanggap lang ng tanggap yun eh. Kaya nga sabi nga nila, sa sobrang taas ng ano nga ba yun? Ako po medyo may senior moments minsan eh. So anyway, papasok lahat. At lahat na po papasok, nag-stay lang siya. Gravity, ano po? Sabi nila pagka daw nagagis ka ng piano baka nga daw hindi bumagsak eh, sabi ng iba sa Dead Sea. Pero ang Jordan River ay umadaloy at nagbibigay ng buhay, naglilingkod, ika nga po, dumadaloy siya sa iba't ibang lugar sa paligid niya upang sila din ay bigyan ng malinis at fresh at masarap na tubig. Tayo po ay hindi Dead Sea, tayo po ay Jordan River. Pinagpapala ka para maging pagpapala sa iba. Hindi ka katulad ng Panginoon sa dami ng na-accumulate mo na yaman sa lupa, kundi sa dami ng iyong naibigay na kayamanan na pinagkatiwala, pinadaloy sa iyo sa iba. Again, ito yung Romans 12 natin ng last Sunday, di ba ba? Perspective. Pagbabago, renewal of the mind, metanoia. So ito po yung pagiging blessed. So ikaw at ako, meron o wala material at mga temporary things or blessings, ay still blessed. Kayo at ako ay blessed ng Panginoon. Pinagpala tayo. At sabi nga, pwedeng kahit Kristiyano ay nai-enjoy niya ang blessings of God, pero hindi ang blessing of God.
mabigat ang kamay ng Diyos sa kanya. Dahil posible nating i-equate ang material prosperity o blessings sa spirituality. Pero mababasa niyo po sa Revelation, isa po sa mga churches doon, I think it is Laodicea, sa 7 churches sa Revelation, sabi niya ganun, sabi ng Espiritu ng Diyos sa magitan ng pangitainan na nakita ni John sa island of Patmos. Ang sabi po doon ay, wag mong akalain, wag mong isipin na ikaw ay mayaman o well off ka o okay ka, sound ka. Sabi niya gano'n, kinakailangan ako ang magdamit sa iyo. May robe ako na nakahanda o dapat na iyong suotin. Pinapakita po dito na akala nila na yung prosperity nila, kayamanan nila ay nangangahulugan po na ito'y pagiging malapit sa Diyos o pagiging favor ng Diyos. Kasi ulitin ko po, kung ito po'y magiging sukatan natin, ang ibig sabihin, mas maraming bless sa atin. Totoo po. Sa Senado, sa Kongreso, at sa mga taong wala kay Kristo, mas bless sila sa atin. So, kung gagamitin nating sukatan ng pagiging blessed, ay yun pong mga temporary blessings o mga material things and financial gain. Hindi po ito contradicting sa biblical teachings ng reward. Kasi po sa banal na kasulatan, di po ba alam natin na lahat po tayo gagantimpalaan ng Diyos, di po ba? Merong reward. Pero kapag ka ang reward po natin, ang konsepto natin ng reward ay dito sa lupa, alam niyo po ang ibig sabihin nun? Wala na tayong reward sa langit. Kasi dito natin inaabangan eh. Ang biblical rewards po, kung papansinin niyo po, susuriin po ninyong banal na kasulatan, ito i-reward sa kalangitan. Ng mga naging tapat, yung mga pinag-ibayo, yung mga nagbahagi, yung mga nagtalaga, nag-alay ng kanilang buhay, talento, at ng lahat ng kanilang tinatangkilik o tinangkilik at pinagkatiwalan ng Diyos sa kanilang paglilingkod sa Diyos sa magitan ng paglilingkod sa kapwa at pagbabahagi ng mabuting balita. Yun po yung nire-rewardan ng Panginoon. Pero pag sinabi po natin, Lord, bakit ganito? Faithful ako sa iyo. Wala akong wala akong material, financial rewards. Wala po talagang pinangakong ganun eh. Pero babanggitin ko po sa inyo to. Sa James, di ba? God is a generous God. Ang ibig sabihin, He loves to give. He loves to bless. Gusto niya talaga i-bless ang hindi po ito character, hindi po ito attribute ng Diyos, hindi po nature ng Diyos ang magbigay. Kaya nga po lahat ng tao nag-i-enjoy ng bigay niyang grace o blessings. Subalit, yun nga po, pagka gagawin po natin itong sukatan ng pagiging blessed, medyo malilihis po tayo sa tinuturo ng banal na kasulatan sapagkat maraming namatay. Misyonaryo, lingkod ng Diyos, tapat, banal, pure, faithful, hardworking, zealous in sharing the gospel, going to different parts of the world. Hindi po sila yumaman eh. Hindi sila mayaman.
kundi ito po yung yaman na binabanggit ng Panginoon. Yung yaman, ano po, ng kanyang pagmamahal, yaman ng kanyang biyaya, yaman na kanyang tatanggapin doon sa buhay na walang hanggan at gantimpalang kanyang kakamtin sa magitan ng kanyang paglilingkod at pagiging tapat dito sa lupa bilang kanyang katiwala. So, He loves to give. Nature po ito ng Panginoon. Kahit na nga, di ba sabi po ng Biblia, yung kahit nga hindi mo hinihingi, binibigay niya eh. Ang nangyayari po kasi, mga kapatid, ay mas ito po kasi ang ginagawa natin, isang maling konsepto po ng pagsunod. Halimbawa, sumusunod tayo sa Diyos para pagpalain tayo. Ako medyo, di ba okay naman po yan, Pastor Ernie? Opo, pero papakinggan niyo po ako. Sabi nga po, walang kukurap. Ano po? Ang Diyos po ay pinagpapala ang kanyang mga anak at tayo'y mga anak ng Diyos. Di po ba? So yung aking mga anak, dahil anak ko sila, meron silang access sa aming refrigerator. At ano man po ang box, ang laman nito, kanila yun. Ano po? Dahil sila'y mga anak ko. Yung mga anak ng Diyos may access sa blessings dahil kay Kristo Jesus nating Panginoon. Subalit, kung atin pong gagamitin, o sasabihin natin, susund ako para i-bless ako, parang ang sinasabi po yata ng Biblia eh, if you love me, kung mahal mo ko, obey. Susunod ka sa akin. So, ang motivation ng ating pagsunod ay dahil niligtas niya tayo. Yung ating gratitude, yung eternal life na mayroong nag-iintay para sa atin. Yung ating pagsunod ay bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. Kasi kung sinasabi po natin na tayo susunod sa Diyos para ipagpalain tayo, pwede kang sumusunod lang para sa pagpapala, hindi dahil mahal mo siya. Samantalang ang pagpapala ay natural niyang ginagawa. And He loves to give. And He is a generous God. He is all-sufficient God. Wala siyang pangangailangan. So yun po ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Na ng ating Panginoon ay by virtue of the fact that we are His children, pinagpapala niya po tayo. Kaya nga po, pinili ko po ang paksang ito para magkaroon po tayo ng mas malinaw na pananaw at pananampalataya. Kaya nga po, hindi po natin, we do not seek the blessings, we seek the blesser. We do not seek the gifts. May mga nagtuturo po na you can seek and you can ask for gifts. Maaari naman po siguro. Pero sabi kasi ng banal na kasulatan sa spiritual gifts chapters, sa 1 Corinthians 12, 14, Romans 12, ano po, Ephesians 5, 4, ito'y usang ang Diyos ang namimili, ang Diyos ang nagbibigay. Pero maring hilingin mo, maring bigay niya. Pero ang punto po na sinasabi ko, we do not seek blessings. We seek the blesser. Yes, we can seek blessings for others, even for ourselves. Opo, wala naman pong masama doon. Hayaan nyo pong i-correct ko yung aking sinabi na yun. Yes, meron tayong humingi. Pero hindi po ito ang ating motivation sa ating pagsunod. Natural na po ito. Listen, pakinggan niyo po ito. God blesses obedience. Pero sa Kanya yun. God blesses obedience.
magkaroon ka man ng material, pinansyal na pagpapala o hindi, sunod lang. Magtatapat lang. Maglilingkod lang. Nakuha niyo po yung punto. Hindi ka naglilingkod para doon. Kundi naglilingkod ka dahil ikaw ay servant. Naglilingkod ka dahil ikaw ay lingkod ng Diyos. Lahat po tayo lingkod ng Diyos. Hindi lang po yung mga nag-aral sa seminaryo o mga pastor. Naglilingkod ka dahil ikaw ay kanyang tinubos. Naglilingkod ka dahil ito ang tawag niya sa'yo. God called you. God created you to serve Him through others. Kaya nga kung naglilingkod tayo, dahil ito calling natin. Hindi tayo naglilingkod para pagpalain. Ang pagpapala natural na kasi anak ka ng Diyos. Hindi ka niya iwan, hindi ka niya pababayaan. Bubuhos niya pagpapala niya sa'yo. Pero hindi ito dapat maging motivasyon at pundasyon at ugat ng ating pagsunod. Kundi ito'y relasyon. Mahal mo siya. Na kayo nagpipitagan sa Kanya. King of Kings and Lord of Lords siya. Ito'y dahil tinubos ka niya. Ito'y gratitude mo. Dahil kayo forever grateful. Dahil ikaw ay blessed na. Ulitin ko po, tayo po ay blessed na. With ED, blessed. O blessed. Ano po? So, yun po mga kapatid. Medyo 32 minutes na rin po itong aking maikling pagbubulay-bulay natin. Kaya po pag tinanong kayo, are you blessed? Yes. With or without material, financial, temporary blessings. Kaya nga po ang ating pagpapala ay sabi nga, huwag kang mag-impok. Kahit dito sa lupa, pwede kang mag-impok ng kayamanan sa langit. Buhay ka pa, meron ka ng mga investment, eternal investment sa kingdom of God. Kaya pag nagbibigay tayo, di ba? Pag nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, hindi ka nawawalan, hindi ka nababawasan, nadadagdagan ka lalo doon sa bank book mo sa langit. Malinaw po ba mga kapatid? Hindi po tayong nawawalan. Pag nagbigay ka, ako, nababawasan pera ko. Ay, hindi lang doon. Hindi lang naman po ang pagbibigay ay tungkol sa salapi, kundi marami. Marami kang pwedeng ipagkaloob. Marami. Oras mo, ngiti mo, panahon mo, pagbisita mo. Di ba? Ano pang pwede mo ipagkaloob? Pagkaloob mo yung hi, text, message. Ang daming pwedeng ibigay sa mga tao. Ngayon, ang Pilipinas, may pantry. Ano po? Nakakalungkot dahil yung mga hindi masyadong marami yata involved na churches o mga Christians sa pantry. But ito po isang napakalaking ministeryo at napakalaking expression ng pagmamahal ng Diyos. Dahil ang Diyos, pinakita niya po ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi sinabing, I love you 3 times a day. Pinakita niya po ang kanyang pagmamahal. Sabi po sa Romans 5:8, He demonstrated His love toward us. While yet we were sinners, He died for us. Pinakita niya pagmamahal niya sa atin, hindi sa salita, kundi doon sa krus ng Kalbaryo. Inialay niya kanyang buhay. Hindi sa salita, sa gawa. Kaya lahat po ng blessings natin, maaari natin ibahagi sa iba. Nakita nila na tayo tunay na mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Are you blessed? Yes, we are blessed. Dahil tayo po ay na kay Kristo Jesus. Forever blessed? Yes po. Forever blessed po tayo. With or without or so much material or financial blessings na mga temporary lamang. Dahil ang pagpapala po at ang ating gantimpala nandun po sa buhay na walang hanggan, secured. Wala kang ginawa, wala kang binigay, walang paglilingkod mo ang hindi recorded sa aklat ng buhay. Gagantimpalaan at pagbibigay sulit natin kung hindi naman po natin ito ginamit at binahagi sa iba.
Kaya nga po, uling tanong ko po sa inyo, anong bang gusto nyo? Blessing or blessings? Blessings, yung mga material, ang mga bagay dito sa mundo. Ang blessing ay yung favor of God. Ano pong gusto nyo sa dalawa? Siguro sabihin nyo, Pastor Ernie, mas gusto namin yung blessing o yung favor of God. Yung hindi mabigat ang kami ng Diyos sa amin, yung talagang binibless niya kami, ginag-guide niya kami, nandun siya, at talagang pinapaboran niya kami. Naalala ko si Moises, di ba sabi niya, kung di ka rin lang sasama sa amin, hayaan na namin mamatay kami dito. What he was seeking for is the blessing, the favor of God, the presence of God going with them. Kasi pwede kang, akala mo assuming sabi nga nila, assuming na kasama mo ang Diyos, pero baka hindi kasama mo siya doon sa ginagawa mo ng mga transactions or whatever. So bagay, kasama mo siya kung wala itong halong mga corruption or bribery, wala itong mga maling dealings, lagayan, whatever, kasama mo siya. Pero sabi nga natin, hindi natatapos doon yung blessings mo ay dapat binabahagi mo sa iba. Ako po, ang gusto ko, pareho. Gusto ko po ng blessings ng Lord. Lahat po ng blessings. Kami po ni Terry ay maraming napuntahang lugar dahil po sa blessings ng Lord. Pero minsan po, we feel guilty. Minsan nga po, minsan sabi nga namin, lalo na siya, sabi nga niya, minsan ayaw niya mag-post ng ganito, kasi maraming taong namamatay, naghihirap, maraming taong nagugutom, maraming taong nangangailangan. Pero yun nga po, hindi naman po namin dinideprive yung aming mga sarili sa mga blessings na ito na ma-enjoy, and at the same time ay pasalamatan ng Panginoon, ma-enjoy din namin yung aming buhay ng pamilya, ma-enrich din namin. So we enjoy the blessings of God. However po, kung meron man pong blessings ng Diyos kami, pero wala naman yung blessing o favor of God, ayaw na lang po namin ng blessings. Ayaw po namin ng blessings kung wala ang blessing ng Panginoon. Yun po ang mas importante, mas mahalaga at pinapahalaga namin. Aanhin namin ang blessings ng Lord kung wala ang kanyang favor. Kung wala ang kanyang pagpapala o kanyang kamay ay mabigat sa amin. Kaya nga po mga kapatid, palaguin natin yung ating pananampalataya, ating relasyon. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay palaging malapit, tayo ang lumalayo. Kaya nga po sabi ko, ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Tandaan din po natin, hindi po tayo binibitawan at bibitawan ng Diyos. Hawak na tayo. Tayo ang bumibitiw sa Diyos. Kailanman. Sabi nga po, nandun tayo sa kamay niya, sa John, no one can pluck you out of my hands, neither on the Father's hands. And we are sealed by the word. Triple kapit. Hawak tayo ng Panginoon. Kung may nangyayaring hindi maganda, tayo po ang bumibitaw. Tayo ang lumalayo. Siya palaging malapit. Yun ang favor natin sa Diyos. Maraming pong salamat. At naman po ay stay blessed and enjoy the blessings. But do not enjoy the blessings without the favor or the blessing of God. And don't forget, please, especially in this time of pandemic, be channels of God's blessings and blessing. Ibahagi natin ang Panginoon Kristo sa kanila upang sila rin ay maging katulad ni Abraham na nampalataya, at sa magitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus, tayong lahat po ay tinawag na
blessed or blessed na po. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa panahong ito na makapagbubulay-bulay kami ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa Jesus Our Hope International Assembly. Si Pastor Jack, ang kanyang may bahay, kanyang buong pamilya. Pagpalain mo sila sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo, sa pangunguna, sa iglesia na pinagkatiwala mo sa kanilang pinangungunahan nila. Ikaw ang boss ng Jesus Our Hope International Assembly. Wala, hindi ang sino man. Ito man ay sa lahat ng kanilang grupo sa iba't ibang dako ng Pilipinas o ng mundo. Pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo, Panginoon, ang aming buhay. Maikli na lang po ang buhay namin, Panginoon. Nawa ay magamit namin ito sa pagpupuri, paglilingkod, at sa aming pagbabahagi ng anumang blessings sa iba. Panginoong Jesus, ikaw ang mas mahalaga sa buhay namin. Dahil as we seek you, we know blessings will flow. As we come to you, Panginoon, and as we dedicate ourselves to you, hindi mo kami pababayaan sa anumang pangangailangan na namin dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa mga naghihintay na gantimpala sa amin sa iyong kalangitan. Pagpalain mo kami, Panginoon, hanggang sa muli mo namin pagkikita. Salamat po. Kami ay blessed. Kami pinagpala na at palaging pinagpala na dahil ikaw ay nasa amin. Nanampalatayang tulad ni Abraham sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Sa iyong pangalan, matamis na pangalan ng aming dakilang mangingibig, aming Panginoong Jesucristo. Sa Kanya namin dinadalangin ang lahat ng ito. At ang lahat ng pinagpala ng Diyos at magiging pagpapala sa iba ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Bless your name. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay kayo.